Der er simpelthen gasaktivsejlighed på. Endvidere kan I finde vores sikkerhedsinformation safety on board. Grabe mga ice mga kabayan, oh. Yan oh, ice yan talaga oh. Yan, ito yung Greenland na 80% yung yellow. So yan yung sinasabi nila mga kabayan, nag-uumpisang natutunaw yung mga yellow ng Greenland. So hindi ito siya normal na natutunaw siya. So dito kami ngayon sumasakay ng eroplano ng Air Greenland. Ayan. Mapagpalang araw ulit sa inyo mga kabayan. Ngayong araw ay isi-share ko sa inyo yung mga nangyari nung sumakay kami ng eroplano at lumipad sa gitna ng mga yelo. Alam nyo ba dito sa Greenland ay wala siyang konektadong kalsada. Tanging eroplano, barko at helicopter lamang ang sasakyan mo dito pag pumunta ka sa ibang lugar. Kaya dito medyo mahirap dito ang mag-travel at napakamahal dito ng pamasahe. Yung sumakay kami ng barko, ang pamasahe namin ay umabot sa 40,000. Isang sakayan lang yon. Ang pabalik ay 40,000. So gagastos ka ng 80,000 dito sa papamasahe sa barko. Dito sa eroplano naman hindi ko alam kung magkano yung binayad ng boss namin. Kasi hindi ko nakita sa ticket mga kabayan kung magkano yung binayad. Bali yung sa barko lang na ticket ay nakita ko yung presyo. Umabot sa 80,000 yung kada isa sa amin ng kasama ko. Balikan na yun. Ngayon mga kabayan, ito pala yung taas ng Greenland. Nung unti-unti kaming umaakyat mga kabayan, akala ko ay puro ulap lang siya ang nakikita ko. Nung katagalan napansin ko sa ilalim ng mga ulap mga kabayan ay meron palang mga yelo. Kung nakikita nyo, yelo pala yung ibaba niyan. Yan yung sinasabi nila dito na Greenland na 80% ng lugar nila ay yelo. Ito yung first time mga kabayan na nakasakay ako ng eroplano na dumaan yung eroplano sa gitna ng mga yelo. Nung pumunta kasi kami dito ay hindi yelo yung dinaanan namin kundi siya mga bundok. Itong lugar na to mga kabayan, ang Greenland ay pinipreserve pala nila itong yelo. Hindi siya pwedeng matunaw kasi nga pag natunaw itong mga yelo, didiretso sa dagat. Ang tendency naman nun, tataas yung level ng dagat kaya maapektuhan ding mundo natin at magkakaroon ng climate change. Dito ay iniistadihan ng mga iba't ibang tao sa buong lugar mga kabayan o buong mundo. May pumupunta dito ng mga eksperto sa Greenland para pag-aralan itong nangyari sa Greenland dahil napaka-serious itong nangyari ngayon sa Greenland mga kabayan dahil yung mga ice ay unti-unti siyang natutunaw at napansin nila na tumataas yung porsyento ng pagtunaw ng mga yelo. Kaya dito sa pinuntahan namin sa Narsarsuaq ay maraming mga iba't ibang tao nang pumupunta dahil nga pupunta sila dito sa area na kung saan mga yelo na nagtutunaw. Ayan na mga kabayan, ang sinasabi ko sa inyo na unti-unting natutunaw ang mga yelo dito sa gitnang bahagi ng Greenland. Kung napapansin nyo ay nakikita na ang mga bato. Ito ay hindi normal yung sinasabi dito ng mga tao dahil nga ang Greenland ay pinipreserve nila ang mga yelo dito. Hindi ito pwedeng matunaw dahil tataas yung level ng tubig at maapektuhan ang buong mundo. Kaya mayroong mga rescue team dito o tinatawag na mga tao na nag-aaral mga kabayan kung paano ma-preserve itong mga yelo. Medyo malawak-lawak din to mga kabayan. Ang nakuhanan ko ng video na nakikita na yung mga bato at kukunti na lang yung mga yelo. Dito kasi sa Greenland, yung mga tao ay yung mga bahay nila ay nasa gilid lang talaga ng mga dagat. Dahil hindi man naman sila pwedeng tumira sa gitna dahil ang gitna ng Greenland ay puro yelo. Sobrang yaman talaga nitong Greenland mga kabayan, no? Akalain mo nakakapag-produce sila ng mga refrigeration at freezer na hindi na nila ginagawa kundi natural lamang. Sana ganyan din sa Pilipinas, no? Mayroon tayong area na may mga freezer at mga ref na ganitong style na hindi mo na kailangan isaksak pa. Dito mga kabayan, habang patagal ng patagal ay nakakaramdam din ako ng kaba. Kasi iniisip ko paano kung mapunta ka dito sa gitnang bahagi. Hindi ka na siguro mabubuhay dahil ang buong daanan mo ay puro yelo na din. Napapansin ko dito sa dinadaanan namin, lumilipad naman itong eroplano. Parang feel ko ay hindi siya umaalis. Tingnan mo naman kasi yung ilalim ay puro puti. Kaya hindi mo na mararamdaman na umaalis kayo. Pero kahit ganun pa naman mga kabayan ay nagpapasalamat pa rin ako dito sa aming company dahil binigyan kami ng pagkakataon na makapag-travel at makapagtrabaho sa iba't ibang lugar dito sa Greenland. Alam nyo ba dito sa Greenland ay hindi naman nila iniisip kung ano yung trabaho mo, anong klaseng tao ka dahil dito ay pantay-pantay. Kami lamang ay mga simpleng construction electrician mga kabayan. Baka isipin nyo mga kabayan, mataas yung mga pinag-aralan namin. Hindi naman mataas yung pinag-aralan namin. Kami ay
ay mga simpleng trabahante lamang. Pero dito kasi sa Greenland ay hindi naman sila tumitingin kung ano yung pinag-aralan mo, ano ang trabaho mo. Dito kapag makita nila na masipag ka, matiisin, lalo na tayo mga Pilipino. Nabansagan nga kami dito ng mga Pilipino na mabibilis, masisipag daw, at saka nahihiya yung mga lokal dito sa amin dahil sa sobrang bilis daw namin ay nagmumukha daw silang mahina. Hindi naman kami mabilis mga kabayan, kumbaga ay tuloy-tuloy lang yung trabaho namin kahit mabagal, pero nakikita naman yung trabaho namin. Kaya doon nakikita nila na parang ang bilis daw namin dahil tuloy-tuloy kaming magtrabaho. So yan yung sinasabi nila mga kabayan, nag-uumpisang natutunaw yung mga yelo ng Greenland. So hindi ito siya normal na natutunaw siya kasi nga nasa gitnang bahagi ito. Yan o, yung halos nahati na yung buwan niya na unti-unting nauubos yung mga ice dito sa Greenland dahil nagka-climate change siya. So kung sa kwan pa nakakalbo mga kabayan dahil nga tumatanda na rin siguro yung mundo natin. Kaya delikado pag natunaw yan ang mga ice, magiging tubig, tataas yung level ng dagat. At yun na nga mga kabayan, sa ilang oras naming pagbabiyahe ay nakarating na din kami dito sa Nuuk City, ang kapital ng Greenland. Dito talaga kami nagtatrabaho, pinadala lang kami doon sa lugar na kung saan mayroong construction dahil nga ay kulang yung elektrisyan nila doon at nangangailangan sila ng tao para mabilis matapos. At dito na nga ay nakalapag na kami at nakadating na din kami dito sa Nuuk City. Ito pala yung area dito mga kabayan ng Nuuk City, kung saan dito yung magsasakay kami ng eroplano papunta sa ibang lugar dito sa Greenland. Ito na yung kasama namin na Greenlandic yung sumundo sa amin. Will pick up us. Yeah, I just want always this. I just want to ask if we can go to the the you will check this. Yeah. So you I just have want to ask always this car till you go home. So I live Because nearby. I'm hungry now. Huh? I'm hungry. I just want to ask if we can buy them. Okay. But you can buy some. After we can. You hungry or? Yeah. There's some you saw what boxes. Yeah. For what? It's panels. Panel? Panel for what? For main? A small Main building? no, a small Panel? what do you call it? Box? No, Outlet? Outlet, yeah. For what building? I don't know. Maybe 4, 3. How about building 5? Almost finished? They are. It's ongoing. Ongoing. Not so much. Yeah. Is that cruise ship in the Kakortok? I'm glad you are here. I'm tired of driving. Yeah. You driving someone? Yeah. Call you. Yeah. But when is your work? Maybe Wednesday. July? No. Yeah. Not July. This month? Yeah. Next Wednesday? Yes. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Okay. How about your vacation? What? How about your vacation? You just stay here? Yeah, I supposed to go to my hometown. Yeah, but They canceled 2 times, so why? I have a window. I have to rest here. Yeah. Window to rest. So. Okay mga kabayan, hanggang dito na lang aking mga video. Maraming salamat sa laging panunod at ingat po kayo palagi and God bless. Hanggang sa muli, paalam!